May nga daw mga igalaw, ganyan na usap kita sa atong tambayan kada hapon ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Okay mga igala no, mayong adlaw ka natong tanan og aniya na usab kita no. Dinhi sa tuang afternoon tambayan no sa tuang stasyon 88.7 Radyo Pilipinas Davao mga katambayan no. Anyways, karong taknaan no o panahon na atong hisgutan no, una na diha no, di na ta magpatumpik-tumpik pa no. Una na to hisgot mga igala no, tong mga insidente sa sunog no nga nagpanghitabo dinhi sa tuwa sa Davao region, Davao region, Davao City lang no. So kung asa ubay-ubay no ang mga nahitabo nga sunog, I think nasa 400 plus no ang sunog niini. Although gamay ra siya og kaning value, o tama kung tama ba ko no, gamay lang og kaning value. It's because ang kasagaran no from January to June ng mga nahitabo nga sunog kay cause ato kanang mga non-structural or kanang mga kuan lang mag-grass fire or uban pa badihan no nga dali ra kay masunog. It's because katong di ba during March hangtod May grabe ang kainit no, so naga-ignite siya og mga kaning ginatawag nato nga sunog. Mao na siya ang isa sa mga nagkapadaghan karon sa insidente sa sunog nato karong panahon na. And then after aning ang kuan no, ang feeling, di siya feeling, statement sa Davao City Police Office no, with regards no tong kato ni Agi apil ta sa top 20 no, ika-19 ta sa dunay taas nga crime index no sa tibok Southeast Asia, one of the cities no, sa top 20 cities nga naitaas nga crime index ang Davao City ang ika-19. Karon nagmaya ang Davao City Police Office no tungod ikaduha ta sa dunay safest city no in Southeast Asia no. Number 2 kita mga katambayan. But anyway, siya ta magdugay ni unahon nato ning sa sunog no. So dinhi sa kuan no ato ang tawagan ni dakbayan no, ubay-ubay gud ang mga nahitabo ang sunog. Kung atong tan-awon no, nasa 400 plus no, kung asa taas kini compared last year no. I think 37% ang increase sa maong sunog din hino, pero noon puro grass fire man noon ang na kuano ang natala noon kasagaran. I think 277 out of 400 plus 277 ang non-structural mo to mga grass fire mga kwento. And then kaning kwan ba sa structural naguna gihapon ning ato ang mga residential no, so balik-balik na ni siya nga problema ba no nga. Although stricto na karon si City Engineers Office ug si Davao Light no sa pagkuan og kaning new connection, pero ano nagyapon mga residential areas katubad ni mga daan no, pero wala man na kuan no kay padayon man ang ginahimo nga kuan sa tuang kabomberuhan no, especially diri sa tuwa sa Davao City Fire District mga katambayan. Anyways no, ali na ta maglangan no ato na paminaw no ang nahimong pahayag ni Fire Senior Inspector Frances Marie Sandrihas mga katambayan no, alang sa update na to sa sunog no, or nahitabo nga sunog o mga insidente sa sunog dinhi sa Davao City. Paminaw na to.
of course, alam ko, inabangan na din po ng lahat yung fire incidents report natin. So, as of June 18, 2024, we already have a total of 481 fire incidents within Davao City. So, if we compare it to the report as of last year, June 2023, mas malaki pa rin po yung consolidated fire incidents natin right now, no? This is due to the, yung mga gas fire po, kung napansin nyo po before, yung from January to April, dun po, kaya po mataas yung fire incident reports natin. But as to structural naman po, hindi naman po siya ganun kalaki. So we can compare it to the cost of damages. As of now po, we had a total of already 59,996 and 100 pesos sa cost of damage naman natin. So total na po iyon. So tumaas po tayo ng 37% as of June 18, 2024. 37% na po yung itinaas ng fire incidents natin. So this is a consolidated report naman po. So this is nothing to worry about since mas marami po dito yung non-structural natin. So when we say non-structural, more on gas fire, rubbish fire, yung hindi naman po siya counted when we do the math po dun sa pag-compute namin ng damages dito sa Bureau of Fire Protection. Okay, tumaas ng 37%, pero hindi siya structural. Yes, ma'am. Okay. More on gas fire kasi from January to April, ma'am, di ba po, ang dami po nating gas fire. It is also counted though it is part of the non-structural. So, hindi po namin binibilang yung damages po nun. We are more on structural lang po kasi yung counting namin sa Bureau of Fire when it comes to investigation po. So, walang non-structural like data, ma'am, kung ilan yung ay ilan yung structural din? For the residential, we already have 139. This is as of June 18 po, no? Yes po, from January until June 18, 2024, we already had 139 fire incidents for the residential. For the non-residential naman po, 43. For the non-structural, yun na po yung mga gas fire, rubbish fire, mga vehicular fire po natin, 277 po siya. So, yun po. I'll check first, sir. For last year naman po, sir, this is only for the June 2023. So, yung sinabi ko kasi kanina, this is total na po yun. For the June po, last year, no sir, only June. We don't have the total of the other months po, so I can't compare right now if it's... Sige po, sa June 2023 last year, we had a total of 49 fire incidents. For the residential, 21, and then for the non-residential, 5. Then for the non-structural naman po, 17 fire incidents po. Yan. Okay, thank you, ma'am. At this point, residential areas po. And then, based sa mga nilalabas yun na report is mostly yung cause of fire is electrical problem. Ma'am, kasi pabalik-balik na to na problema na marami talagang bahay na nasusunog. It's because of poor electrical connection or poor electrical wiring. Meron po bang parang steps or move po si Davao City Fire District po to mitigate this kind of cause po ng sunog, especially in the residential areas? So, yun na nga po, sir, no? We have this program po, the Oplan Ligtas na Pamayanan, in which our firefighters, we go to different barangays po. Nagkakandak po tayo dyan ng fire safety lectures. These areas po usually are residential areas. So kasama po dun sa mga lectures namin, of course, kasama na yung mga electrical safety din po natin. Kasi usually nga po, isa po siya sa major causes natin, yung mga electrical connections natin. So yun po yung pinaka-main namin na program ngayon. Actually, it's all over the Philippines po, the Oplan Ligtas na Pamayanan, sir. Pero, na-monitor po ba natin if yung mga pinupuntahan na mga residential yung mga barangays, nasusunod po ba? Kasi parang
if sa stricto itong si Davao Light, pag may new connection is marami silang, especially the city engineer sir, no? City engineering office is marami silang pinapa-comply para parang yung wiring ng kanilang but then marami pa rin tayong reports na matatanggap na yung mga ilang mga kabahayan, yun pa rin ang cause ng sunog. Yeah, actually, sir, no, per station, we have 15 fire stations within Davao City. So, per station po, sir, may naka-designate po yan sila ng mga barangays kung saan po under their area of jurisdiction. So, yun po yung mga areas na naka-record po sa amin na pupuntahan po talaga namin. So, malalaman po namin doon if that area is napuntahan na po ba ng station or not. So, recorded naman po siya doon sa amin. Tapos po, yun na nga po, kasama dun sa mga lectures namin is hindi naman po namin nakakaligtaan yun. Actually, we already have a meeting together with the Davao Light and Power Company po, of course, to address this kind of issues. And then, yun po, no, continuous naman yung panawagan natin sa mga residente natin na kung ano po yung tinuturo namin, wag lang po silang bastang, kumbaga parang ipapasok sa kabilang tenga, labas po dun sa kabila. Internalize po namin yung, in-internalize po nila yung tinuturo po ng mga kasama natin sa Bureau of Fire Protection kasi napakahalagang lecture po talaga nito. Of course po, para ma-mitigate natin yung mga ganitong klaseng fire incidents po, especially in residential areas here in Davao City. Last question na lang, ma'am. How frequent po kayo bumibisita sa mga barangays, especially those barangays na parang vulnerable talaga sa sunog? Parang iiyak yung tao na walang sunog sa naturang barangay. We conduct fire truck visibility every week po, sir, no? So we have this, what we call the Bombero ng Pamayanan. This is part of the Oplan Ligtas na Pamayanan of the Bureau of Fire Protection po, sir. So weekly po yan, sir, no? Kasama po doon yung fire truck visibility natin. So awareness and of course to educate our people po. Opo, no, with our modernization law po, no, we are of course requesting for lots po to for our fire stations to be erected nga po kasi dito nga sa Davao City sobrang laki po niya. 182 barangays, we only have 15 fire stations. So when it comes to response, just like the PNP, if may 3-minute response time po sila, actually in the BFP we also have this 117. We have this 1 minute to prepare, 1 minute dapat nakalis na kami ng station, and then our standard response time is 7 minutes. And I think that is too ideal here in Davao City for us to, of course, to comply with that kasi sa sobrang laki po ng Davao City, parang it's not that possible. So it's still a case-to-case basis. Sabi nga ni Ma'am Tuazon kanina, just like sa PNP, no, siguro dito po sa sentro, mabilis lang talaga natin makomply yung 7 minutes kasi if you can observe, marami tayong fire stations within the city center. Pero doon na po tayo sa going north, going south, medyo malalayo po yung fire stations natin. So we are requesting, of course, dito po sa local government unit of Davao to have to donate, of course, lots, no, for para mabudgetan po yun ng national headquarters natin at madagdagan naman po yung fire stations natin dito sa Davao City. Kasi syempre, sobrang laki po talaga ng Davao City. Nag-request na tamam sa LGU? Yes, sir, we have ongoing request naman po sa LGU, no, and we are thankful na on the positive side naman po yung mga response nila sa atin. Siguro, but not too soon, but we're still, we're there, no, to para magkaroon tayo ng additional fire stations. Target this year, ma'am, na ay madugang ng mga fire stations? As of now, sir, wala pa po kaming balita, no, if meron, but hopefully, since nasa gitna pa naman po tayo ng taon, no, so sana po madagdagan tayo. So mo to mga higala, no, ang update, no, kung pila ang nahitabo nga sunog, pila ba ang kuano, unsa lang ginahimo nga kampanya, no, batok nga aron nga malikayan na maong sunog, no, isa ka karan dira tinggingon dito ako tong gikuan nga sagad akong gipangutan gi-raise ito nga sagad is electrical wiring gyud ang mga hinungdan sa sunog, mga katambayan. So ingat ta sundo na to tong gingon ni Fire Senior Inspector Sandrihas, mga katambayan. Anyways, mga katambayan, balik kita human lang sa mga importanteng pahinumdom ning atong sibianan. Balik kita mga katambayan,
o karong taknaan no, kita niyo sa likod no. Ato ang suki din sa to sa tambayan sa Radyo Pilipinas si Captain Hazel Tuazon nga kung kano sa lang no, nag-celebrate sa iyang unang tuig isip tigpamaba sa Davao City Police Office. And karon ato na po siyang makatambayan karon no, takna ano kun asa iyang ihatag tong mga kuano inputs, especially the statement of Davao City Police Office nga ikaduhatan no sa dunay safest sa safest city in Southeast Asia no. I think una ata ang mag from Thailand or Vietnam ba to kung wala ko nagkamali no, atong tan-awon ha ato para dito makuan pa dito unsa ni asa naman to naman to din sa ni Ma'am Hazel Tuazon mga higala na kapila bata naghanap mo ni picture Chiang Mai Thailand ang nanguna, ikaduha ang Pilipinas, tapos sunod kita. So anyways mga tambay nita magdugay ato ng paminahon si Ma'am Hazel Tuazon Karon sa Numbeo survey na ikaduha ta sa one of the safest cities in Southeast Asia. Usa ang statement sa Davao City Police Office din? Yes sir, ang Davao City Police Office sir na based sa surveys nga number 2 ang Davao City as safest city sa Southeast Asia is syempre sa nalipag sir no kay sa diha nga sir nga number 2 ta nga na-recognize ang effort ang sakripisyo sa ato ang mga kapulisan, ang ilang mga walay tulog ng mga adlaw no, na-recognize especially sa ato ang mga drug bypass operation wala na tulog ng ato ang kapulisan para lang na atay makuha ng mga illegal drugs sa mga individuals nga reported sa mga community nga involved sa pagpamaligya no. Dako kayo yung impact dali sir, dako kayo yung tabang no ang reports na gikan sa atong community kaya wala man gitay umbang sa paghangyo sa katawhan nga dapat mong sir pag gusto natin nga malinawan ang isa ka lugar dapat tanan tamang pinabangay nga din ilang may trabaho sa atong security clusters kundi ang tanan kay kung walay report gikan sa community walay tabang dili pa rin rani kadaghan nga atong accomplishment dili lang ta focus sa illegal drugs no nabot ang mga accomplishment sa uban pa nga mga gina-focus nato like sa loose firearms sa mga wanted person nga ato ang gipangbakop o sa legal gambling. So napay daghan dira sa mga individuals nga nasa listing nato sa Oakland Studies na ginamonitor nato. And then ang bago ko lang nga gibabaan ni sir no mao ang mga karagabihin nato nga monitor sa atong areas na atay mga dedicated personnel nga naka-uniform wala maka-uniform nga mag-monitor ng karagabi. And then sa mga rescue sa mga minors nga ginamikayan nato nga ma-involve sila sa illegal activities na ang matagabihin nato nga operation sa para sa mga bata sa wala po na siya i-down. Okay. Ma'am, last time gidiscuss mo no tong reduction sa to ang crime incidents or crime volume for the month of January to May. Ma'am, pwede niyo ma-explain further ni ma'am ang pag-reduce and then unsa ang factors nga nung na-reduction sa crime volume din sa Davao City? Yes sir, based sa atong records sir, from January to May this year, nagbaba pa sir compared to last year. Ang gibikan ka na sir na sa ato ang walay puwas nga kampanya kontra sa mga illegal activities nga involved sa ato ang ubang kaisuunan. So dako kaayo ka nang tabang sir no kung nganong nagbaba ang ato ang krimen for this year from January to May tungod ka na sa gingon ako sir no sa tabang gikan sa community. And then dili lang tong community sir dakig coordinate po ta sa mga matag barangay akong naa sila yung mga records na sa mga constituents nga involved sa inyong aning activities dapat i-report ka na sa police station kung asa sakop ang ilang area. Kaya always sa ginariman sa atong officer in charge sir nga dapat na coordination ang kapulisan o ang barangay
bisan pa sa kanang mga programa natin sa mga PCR activities nga natin pulong-pulong mga sa barangay, dapat ang mga barangay officials na-apoy ka ng close coordination sa atong mga station commanders o sa atong kapulisan sa station. So, mo na yung isa ka factor sir na ganun nagbaba ang ato ang krimen for this year. Kaya atong ipahingaslan ang kanang close coordination and then the support from the local government sa kapulisan sa mga programa nato sa Davao City Police Office. Ma'am, unsa tong mga nakunang krimen ma'am nga padayon gihapon nga naga-persist karon no? Ang kwanso na nagawa natin nga prevalent crimes ang rape, then theft, and then the robbery. So, mao na siya ang talasyon nga taas for sa compared to other crimes nga nahipagagri sa ato ang syudad sa Davao. But then, hindi sir, sa rape, natin programa manggudana sa mga uplan kilos. No? Ang ubang siguro na educate na, muna nag-report na sila sa police station. Ubang manggudana sir is late reporting. So, ang ubang ani na educate na ang nakatuday gibuhat sa ilaha is considered na siya as rape. Dili na to i-kwan sa mga ang rape is considered katong na penetration. So, dili tanan nga rape sir nga incident is na penetration. Kaya tay sexual assault, no, may ginatawag, and then ang rape ng sir, bisan pa wala na sulod, ang concern no, ang tinatawag other object na consider na siya as rape, basta nakatouch na dito sa kung sa tinatawag sa babae. So, atong ipasabot sa tanan nga dili pa ng rape is na ay penetration, na iba wala. And then, dili pa lang dito focus sa mga babae nga biktima sa rape, pinapay mga lalaki nga biktima sa rape, napay mga bata nga biktima sa rape. How about kanang sa to ang theft incidents ma'am and then kaning mga murder or homicide na mga crime incidents din sa Davao City. Giunsa na to ni pagkuan no nga dili na siya sana di mausab o dili pa atong ma-prevent ni nga klase ng mga krimen. Yes, ang kaning sa theft incidents na nahitag dito sa ato ang sir no. Ang kanang mga recorded na to, nagpasalamat sa mga nag-report no, dili lang nato mapangina din nga dili lang nato ito sa social media, dapat ma-report din sa police station para ma-record nato kung naatay ginatawag na crime clock o crime map para ma-monitor nato kung asang lugar sa orasa ang ay mga insidente. Nato nang nabuhat na sir na ay mga dedicated personnel sa giingan nako sir na ay mga gipang assigned ang mga station commanders diha gamit ang mga motorcycles aside from the mobile patrols na nag-roving sa mga areas nila na atay mga nag-monitor kanami tay mga listing nila sa kung sa mga involved individual sa kawat, sa robbery o other pang mga criminality involved ang uban nato ng kaisaunan mo nang natay monitoring sir mo nang isa na siya ka factor nga nung nagbaba nga ato ang criminal for this year sir. Last na lang ma'am, last Monday gibisita mo sa bag-ong regional director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III, and we know Brigadier General Torre is known for his 3-minute response rule no. Unsa pa ba ang lain niya nga gikuan niya dito no mando sa Davao City Police Office during your meeting? Yes, sir. Ang ato regional director sir na bisan pa bago siya nag-asyon last Sunday pagka-Monday ni ato dayon siya sa Davao City Police Office para gusto na niya sir nang kuan na dahil ang atong 3 minutes response time sa ato ang kapulisan. And then natay adjustment sa oras sa ato ang kapulisan para ang rason na sir nga walay rason ang atong mga pulis nga dili makaresponde dayon. Natay 8 hours duty ang gusto sa ato ang regional director para sa mga operatives sir na ay sa mga mobile crew nga naa sa patrol cars, and then katong gamit yung motorcycle nga mag-monitor sa mga lugar nga dili masudlan o kanang mga mobile patrols. So natay adjustment diha kaya gusto niya as soon as possible makuha na nato ang 3 minutes response time sa mga tao nga nangayo og tabang, and then adjustment nato sa ato ang kapulisan. And then aside from the 3 minutes response time, ang gusto ko di regional director nato wala man siya changes na pagabuhaton para sa ato ang mga programa, pero gusto niya ipadayon to unsa to mga accomplishment dapat padayon gihapon sa no. Kaya nakita mo gudi ang record sa Davao City Police Office is maayo man, and then
ako i-contact sir ng ang Davao City Police Office noong lang hapon ng number 1 for the month of May 2024 for the unit performance evaluation rating. Okay, tinood yun ang number 1. Last na lang, ma'am. When you say na 3 minutes response, usa ba nila ba yung mga kausapan o mabalik na ba itong static deployment sa itong mga personahe? Wala man do ang Corridor Director nga static ang ato ang kanang 20% no. Natay gina-istanihan sa isa ka area like police station 1 na sila ginahimo no nga plano para makuha yun ang 3 minutes response time. Kaya ito sa sentro so wala yun kay rason ba nga nang dili mo makuha ang 3 minutes response time nga gusto sa ato regional director. Anang naay gihibo ang ato ang officer in charge sa Santa Ana o sa mga kapulisan diri sa nasa sentro nga makuha ang 3 minutes response time sa pagbutang sa mga tao sa mga strategic areas no, like sa mga doon sa mga business establishment, sa mga bangko, so naatay ginabutang ni sir. Aside from the naka-uniform mga personnel, natay mga wala naka-uniform personnel sir. Natay patrol cars, motorcycles, o ibang pang ginagamit nato para paspas ang ato responder. Okay, down. So mo kato mga kalano ang naglangkob sa ato ang panaguban karong adlaw sa ato ang tambayan kada hapon ang tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.